Yo, sa mga ka-event, ito naman tayo, Intermix Fidelity. So, dahil wala tayong event ngayon, sharing ulit tayo. So, right now, ang pag-usapan natin ay wireless mic naman. Alright? So, simple lang naman to, no? So, baka kagaya ng dating sinabi dun sa mga demo natin, kung alam na ng iba, pwede nyong i-skip or kung nakita nyo naman na ito ay nakakatulong, pwede nyo namang i-share. Alright? So, ganun din, no? So, para to sa mga kasama natin sa industriya na nagsisimula pa lang. So, yung mga ka-team basic natin dyan. Okay? So, tignan natin, no? Kasi, required syempre ang microphone sa mga event natin. Pero dito natin malalaman or dito nyo malalaman sa isi-share ko kung ano bang klaseng wireless mic ang kailangan yung bilhin. Alright? So, and then yung, hindi naman ganun karami, pero for me kasi merong dalawang klase ng wireless mic. Alright? So, sige. I-set up ko lang and then babalik ako. Alright. So, ayan. So, meron akong dalawang pin repair na dalawang wireless mic dito. Luma na yung isa. And then, pang demo lang naman natin or pang sample lang naman natin. And then, yung isa is yung kasalukuyang ginagamit natin. Alright? So, pakita ko muna. Alright, so ito yung dalawang wireless mic natin dito for demo. Alright, so meron tayo nito, itong isang maliit na to para mabilis lang natin ma-distinguish at itong isa. So nakikita nyo to sa rack ko or sa tour case ko. Ayan. So by the way, itong dalawang pinakita kong wireless mic ay pang-event talaga siya. Pero again, dito sa dalawang to, meron pa rin siyang klase. Okay, meron pa rin siyang klase. So, yung sinasabi ko kanina na dalawang klase ng wireless mic, okay? Sorry, pero wala akong ganun actually. Ito yung mga normal na ginagamit sa bahay. Ito yung mga kadalasang nabibili lang sa mga mall, sa mga department store, okay? So, wireless siya. Siyempre, walang wire. Pero mukhang hindi siya ganon applicable sa event. Alright? So, ano yon? Ano yon? So, yung isang klase ng wireless mic ay yung tinatawag natin na VHF. Okay? VHF or yung Very High Frequency. So, yun yung normal na ginagamit lang sa mga bahay o yung mga nakikita nyong ginagamit sa bahay, sa mga simpleng nagbi-video okay. Pero syempre, dun sa mga may alam na rin, meron din tayong mga kasama sa industriya na nagbi-video ka sa bahay pero ang gamit nila is yung isang klase. Okay? So ano naman yung isang klase? Yung isang klase na mas applicable sa event or yung talagang ginagamit sa event ay yung tinatawag na UHF. Okay? UHF o yung Ultra High Frequency. Alright? So ano yung pinagkaiba nila? So yung VHF is ang pinaka magandang description or para makita yung pagkakaiba is yung range. Okay? Yung range and yung frequency. So yung range niya ay napakaikli lang. So talagang maliit na area lang, room lang talaga or simpleng bahay lang talaga. And then pwede pa siyang magka-problema if ever. Mamaya papaliwanag ko yun kung bakit pwede magka-problema. And then yung UHF naman, yung ultra high frequency naman, ito yung ginagamit na natin sa event. Ito na yung mga long range. So 50 to 100 meters. Yan, or more than kung talagang magandang klase yung mic, no? Regardless, no? Pero malaki yung pinagkaiba ng VHF sa UHF. Okay? So, pambahay lang yun, yung mga VHF, pero yung mga UHF, yan. So, lumulusot na yan, no? Ginagamit na natin sa mga event yan. Pero, yung UHF ay may dalawang klase. So, tignan natin, baka mamaya ito yung kailangan mo kung nagsisimula ka pa lang sa industriya at kailangan mo ng wireless mic or nag-iisip ka or nagbabala ka ng bumili or mag-upgrade ng wireless mic. Alright?
So, ito yung mga dapat nating tandaan. Ito yung mga ma-share ko. Again, sorry hindi tayo professional, hindi tayo sobrang galing. Ito lang naman yung experience natin. Ito lang yung nalalaman ko. So, sinishare ko lang naman and sana makatulong. Alright? So, may dalawang klase ng UHF. Okay? So, ano yung dalawang klase ng UHF? Siguro, naririnig nyo na to. So, yung dalawang klase ng UHF ay merong fixed frequency at merong selectable or interchangeable frequency. Yon. So, bakit ganun? Bakit ganun? Bakit kailangan napapalitan yung frequency and yung isa naman fixed? Okay? So, yun yung dalawang klase ng wireless mic. So, pakita natin. Sample ko, itong nasa taas, ito ay hindi changeable frequency. And then, ito naman is changeable frequency. Ayan. So, makikita naman natin yung pinakaiba. Pero hindi ko sinasabing lahat ng maliit na receiver ay fixed frequency. Hindi lahat. Meron din, no? Nagkataon lang ito. Dati ginamit ko na to, maayos pa. Pero, eventually, hindi na siya gumana. Hindi dahil sira. Hindi dahil may malfunction na nangyayari sa kanya or naapektuhan siya ng kung ano man na nalaglag or may broken part sa loob. Hindi ganon. So later, explain ko kung bakit hindi na siya gumagana or kung bakit di na siya advisable gamitin or kung bakit di ko na siya ginagamit. Alright? So ito ay fixed frequency. Oops. Ayoko pakita yung tatak ng isa. Ayan, ito yung sample. So makikita natin, nakalagay sa likod ay, sana makita, sana mag-zoom. So yung channel 1 is 801.40 MHz and yung channel B or yung channel 2 ay 797.30 MHz. Alright. So pakitandaan maigi ha, 800 and 700. Okay? Take note niyan ha, dito sa gagawin nating pag-uusap. Okay? So, fixed frequency to. Yan. So, usapang frequency. Usapang frequency tayo. Ano ba yung frequency? Ano ba yung frequency? Bakit laging may ganyan, sir? Bakit may mga ganyan? Kailangan pa ba laging may ganyan? Bakit ganun katataas? Okay? So, hindi pwedeng walang frequency. Yeah, di pa tayo. Usap. Ayan. Chika-chika muna tayo. So, hindi pwedeng walang frequency. Okay? So, yung frequency kasi, para ma-explain ko ng pinakamadali, okay? Ihambing natin or ihalin tulad natin sa isang daanan. Okay? Ito ay daanan ng signal sa ere. No? Hindi natin nakikita, frequency yung ginagamit. No? From handheld, yung pinaka-mic, papuntang receiver. Okay? So, wait lang. Kuha lang ako ng handheld. Ayan. So, ito yung handheld. So, syempre, lumalayo tayo, lumalakad tayo. So, yung signal from dito, papunta sa receiver, papunta sa boot mo, for example, or papunta sa receiver para magkaroon ng audio output. Okay? So, yun ay dumadaan sa isang frequency. Ayan. So, frequency na hindi natin nakikita, hindi natin naamoy. No? So, nasa ere lang yan. No? Parang yung mga television natin, parang mga cellphone natin, yung mga radyo natin. So, frequency yung ginagamit nila. So, tandaan yan, ha? So, sa mga binanggit ko na yan, nakaka-apekto yan sa wireless mic natin. So, kung bakit, mamaya nagtataka kayo, bakit gano'n, nagpuputol-putol. Pero, okay, mamaya na yan. So, okay. So, yun yung daanan. So, meron tayong fixed frequency. So, for example, sa isang kalye, no? Sa isang street, dahil fixed frequency ka, halimbawa, yung pangalan ng kalye ay kalye A. Okay? Kalye A. Okay? So, since fixed yun, so dun lang lagi dumadaan yung signal from transmitter going to receiver. Okay? Para magkaroon ng output, para tumunog, para pumasok sa mixer mo, para lumabas sa speaker mo. Okay? So, dahil fixed siya, dun lang siya dumadaan. Okay? Dun lang siya dumadaan. Wala na siyang ibang dadaanan kung hindi, dun lang. Alright?
So ngayon, pag-usapan or isingit natin yung frequency ng konting diin. Okay? Yung mga frequency kasi na nagkalat ngayon, no? Or yung mga gumagana ngayon sa paligid natin, yung iba dyan is meron ng nagmamay-ari. Okay? So, sino nagmamay-ari? Sino nagmamay-ari nun? So, normally, ang nagmamay-ari niyan is yung mga telco o yung mga telecommunication company. So, hindi na ako magbabanggit ng pangalan ng company, mahirap na, no? Pero ito yung mga signal na mga cellphones natin. Yan. So, ano ba yon, no? Yung mga provider na yon, no? Meron tayong meron tayong G, meron tayong S, merong D. So, alright, may T, TNT, parang ganon. So, merong parang araw. So, alam niyo na yan, no? So, yun yung mga provider, yun yung mga nagmamay-ari ng frequency. Okay? So, ito yung sinasabi ko kanina kung natatandaan nyo. Sabi ko kanina, itong mic na to, itong receiver ko na to is hindi yan sira. Kung titignan, makinis, oh. Makinis. Walang damage. Oh. Bukod sa pag-aalaga natin. Pero hindi ko na ginagamit, oh. Kita nyo, walang kalawang. Ayan, oh. Hindi ko na ginagamit kasi mapapahiya na tayo dito, sasabit na tayo dito, magkakaproblema na tayo dito. Ayan. So, balik natin kanina, no? Ayan yung frequency. Sana nakikita, ayan yung 800 and 700 megahertz na yan, no? Okay. So, dahil may nagmamay-ari na yan, yung sinasabi ko kaninang kalye, alright? So, yung range ng frequency na yun is pwede nang may nagmamay-ari. Alright? So, hindi ko alam kung sino sa mga telecommunication company na yan. Siyempre, malalaking company yan. So, dahil ganun na nangyari, yung dadaanan mo, yung kalye na sinasabi ko, yung kalye A, from point to point, from transmitter to receiver, may nagmamay-ari na, may harang na. No? May harang na. May nagmamay-ari na no? Isipin natin, no? Ihalin tulad natin sa isang kalye na biglang isinara. Okay? Isang kalye, isang street na biglang may bumili at bawal lang dumaan. So, ano mangyayari? Hindi na ngayon, nasa na yung mic natin? Hindi na ngayon makakatawid yung signal ng transmitter papuntang receiver. Okay? Hindi na siya makag-aabot or kung pwede man, kung titignan nyo, di ba? Minsan sa isang kaling sarado, may kahit pa paano, may dumadaan, maliliit, konti. Ayan, may mga makukulit. Minsan lumulusot pero pagdating sa dulo, hindi talaga. So, yun yung nangyayaring nagkakaputol-putol. Ayan. So, minsan, dahil sa frequency. Now, sa mga bibili ng mic, okay, sa mga bibili ng mic, pwedeng brand new or second hand, maging, maging wise, maging, huwag kayong magpapadala sa itsura, makinis. Halimbawa, ito, binenta ko sa inyo, ang kinis, oh. Oh, walang kagas-gas-gas-gas, oh. Walang kagas-gas-gas-gas, ang kinis, pwede kong benta sa inyo to. Brand new, pero taon ko nang ginamit to. Oh, kahit yung handheld, oh, makinis. Oh, ayong pakita yung tatak, makinis. Kung may nakakaalam, alright, alam nyo. So, iwasan tayo, no? Ayan. So, yun yung isa sa mga dahilan, no? Kung bakit nagkakaputol-putol. And balik tayo doon sa pagbili. So, kung may magbebenta man sa inyo, or kung bibili kayo, i-check nyo yung frequency. Bakit? Kasi, ang range ng 700 to 800 ay not available na sa ere. So, marami nang nagmamay-ari. So, kahit brand new, branded, yung mic na mabibili mo, magpuputol-putol yan. Sayang ang pera mo, okay? Baka madali ang event mo, yari ka sa customer mo, sa client mo, sa mga tao sa paligid, masisira ka. Alright? Sakit sa ulo, magiging problema yan. Kahit brand nyo yan, kahit kilalang brand yan. Okay? Pag yung ganyang frequency, okay, maging matalas ang paningin ang pag-usisa nyo, no? Nakalimutan ko yung term, no? Maging maganon. From 700 to 800 pataas, no na po yan. Okay? No na po yan. I-check nyo sa market. No? Kahit
China brand, kahit branded, hindi na 700 ang makikita nyo. Hindi na 800 ang makikita nyo. Mas lower na. 500 to 600 na yung makikita nyo or 600 to 500 na yung makikita nyo. Which is lumulusot, wala pang masyadong nagmamayari or wala pa sa ngayon. No? Wala pa sa ngayon, kaya pwedeng-pwede. Maluwag na maluwag ang daanan. Okay? Maluwag na maluwag ang daanan. Okay? So, yun. No? So, yun yung fixed frequency and frequency range. Okay? Frequency range. Alright? So, doon naman tayo sa isang klase ng wireless mic. Oh, sorry. Sa isang klase ng UHF, yung selectable or interchangeable frequency. Okay? Nangangalay kasi ako tumayo. Ayan, oh, baka makita yung tatak. Ayan. So again ha, disclaimer ko lang ha, hindi porket malaki to, interchangeable na. Hindi po, no, hindi po ganoon. Nagkataon lang na one rack unit siya and dalawang wireless mic na siya, no? May mga half rack unit, ibig sabihin kalahati nito, pero changeable frequency pa rin or interchangeable frequency pa rin. Okay? So, wait. May kabigatan. Okay, so anong pinagkaiba, sir? Okay, so ganito kasi yun, no? So yung kanina is fixed frequency. So 800 lang, 700 lang. Ito, maraming available. So kung kanina ay isa lang yung daanan from transmitter to receiver, no? Ito, pag may humarang sa signal na dinadaanan mo, pwede kang magkaroon ng ibang daanan para makarating yung signal ng transmitter sa receiver. And then, magkaroon ka ng output. Alright? Ng audio output para tumunog ng walang putol. Okay? Walang harang. No? So, ganito kasi, no? Ang maraming nag-check ng wireless mic. Maraming nag-check kung long range. No? Tama naman. Pwede naman, no? Pero iba rin kasi kapag ka marami ng tao. Diba? Bakit? Sir, bakit? Bakit iba rin pag marami ng tao? Bakit magbabago? For example, paano yung setup mo? Syempre, setup pa lang, wala pang tao, okay na okay yung wireless mo. No? Okay, linis ng tunog, clear. Lumayo ka from stage to pintuan sa dulo, okay, walang putol. Pero bakit nung dumami na yung tao, nagkakaroon yata ng putol, no? Or nagkakaroon ako ng squelch, kung tawagin, squelch. Alright? So, bakit? So, kung titignan nyo, or obvious naman, siguro, no, lahat ng tao ay may dalang cellphone. So, nagkalat ang signal. Dumadami ang signal sa paligid ng venue mo. Okay? Even ikaw, may cellphone ka. Yung mga boys mo, yung mga kasama mo sa tech booth mo, yung mga kasama mong crew, may cellphone yan. Yung mga guests, even yung mga bata, may cellphone yan. For example, 100 packs. Ilang kaya doon ang walang cellphone? 'Di ba? Halos lahat meron. Kahit medyo mga oldies na or mga elderly guests natin, no? Mga lola, lolo, may cellphone din. So nagkakaroon ng signal jam. Hindi natin napapansin 'yon, no? Hindi natin napapansin 'yon. At doon pumapasok yung kagandahan ng changeable frequency o yung pagse-select or yung selectable frequency. Ayan. Alright. Para kapag ka may blockage or may humaharang na, again, sabi ko kanina, di ba, parang kalye. So pag may mga nakaharang na dun sa kalye, sa daanan, for example, nung nagsiset-up ka, isang clear na daanan, isang clear na kalye. Pero nung event mo na, marami nang nakaparada. Okay, sana nagigets ha. Sample lang yun ha. I mean, para lang magets natin, no? So, hindi na agad makatagos yung signal mo kasi may mga nakapark na, for example, yun yung mga other signal. May mga double parking, for example, sa isang kalye, kahit naman kayo di ba? Kahit naman tayo. Napakasarap dumaan sa isang kalye kahit anong sasakyan ang dala mo, kahit naka-bike ka lang, naka-motor, naka-4-wheel ka, or naka-van ka, or naka-truck ka, kung walang nakaharang, walang nakapark, dire-diretso yung daan mo. Pero kung may nakapark dyan, magkabila, ano ba? Double parking, medyo matagal
medyo hindi agad tatagos, medyo hindi ka agad makakarating, 'di ba? For example, ikaw yung signal, no? Ikaw yung nagda-drive, hindi from transmitter, ikaw yung signal, hindi ka agad makarating sa receiver kasi maraming nakaharang. So yun ngayon yung kagandahan ng selectable frequency. Alright? So pwede mong hanapin yung libre na frequency or yung tinatawag na clean frequency. Ayan. In that way, pag nag-scan yung receiver mo, no, makakahanap siya ng clean, walang harang, walang blockage, clear yung signal. So kahit nasa malayo ka, tatagos at tatagos yan, lulusot at lulusot yan. Yon. So yun po, no? Yun po ang pinagkaiba ng fixed frequency and selectable frequency. Okay. So sir, paano yun? May nakita ako. Fixed frequency pero ang frequency naman niya ay mababa. Less than 700 or 600 naman. Pwede yun. Pwedeng mag-work, no? Pero yun nga, sa hindi inaasahan, may mga lugar, pagka yan nagkaroon ng medyo magkaparehas na signal, magja-jam yan, magpuputol-putol yan, mag-i-squelch yan. So alam mo na, no? So different venue, hindi natin masasabi yan. Different venue, different signal says ang makikita natin yan. Sorry, different signal. Different signals yung makikita natin dyan or yung may encounter natin dyan. Di lang natin nakikita sa mata, no? Pero yun yun, no? Kasi minsan, camera. No? Alam niyo ba, mga photographer, nagkakaroon din ng mga wireless yan sa mga event, no? Yung mga flash. Kung makikita nyo, nandito yung kumukuha, yung shooter, tas yung flash dun kukurap, naka-wireless yun. So, pwedeng mag-jam. Pwede siyang maka-apekto. Kung sino yung mas malakas sa inyong dalawa, kung medyo tagilid yung mic mo, maapakan niya. Putol-putol ka. Kung hindi matibay, kung hindi malakas, kung hindi maganda yung pag-drive ng signal ng pinaka-mic mo, no? So ayun, no? So sana sa pagbili ng mga kasama natin sa industriya ng microphone makatulong tong sinabi ko, no? May mga klase ng selectable frequency, merong auto search, may mga ganong feature. Itong gamit ko is merong auto search. Ayan. So again, sorry muna, hindi muna ako magbabanggit ng brand. Okay? Ito ay may auto search, no? Yun yung advantage, no? Bigyan ko kayo ng tip, if ever na magkaroon kayo ng mga ganyang klaseng receiver or microphone, ang ginagawa ko is, syempre, soundcheck muna habang walang tao, no? Para lang makuha ko yung mga gain, tamang tone, then feedback. And then, pag parami na yung tao, bago pinaka mag-start yung event, nag-i-scan ako. Okay? Nag-i-scan ako. Kahit nandiyan na yung host, hindi ko bibigay sa MC yan, sa host yan, ang hindi ako nag-rescan ng area or ng receiver ko. No? Para sigurado na yung signal malinis. Wala siyang maapakan or walang aapak sa kanya. Parang ganon. No? Walang traffic, walang jam. No? And then, good to go yun. 'Di ba? Okay na okay yun. Kahit saang lumugar yung MC mo, kahit tumayo siya, hindi naman lalayo yan ng lalabas ng venue mo eh. Walang putol yan, walang squelch, walang shh. May maririnig kayong ganun kasi shh, no? May sound effect pa ako, no? Shh. So mga na-experience na, no? Alam na itong sinasabi ko, no? Habang nagsasalita yung host or kung sino man, habang nagsasalita biglang shh, gaganon. Ibig sabihin may nagja-jam, may na-encounter siyang ibang signal na nakakaapekto sa frequency mo, no? Dalawang frequency na para kayong nagbabanggaan yan, no? So nagtatalo kayong dalawa, pwedeng siya yung maapektuhan, pwedeng ikaw. Kaya nangyayari 'yon. Okay? So, 'yun po. Ano ba? Papakita ko sa inyo, i-on ko 'to na i-on ko tong itong receiver ko. Ano ba 'yan? Na-blanko na ako. Papakita ko sa inyo para makita niyo yung feature. Okay? Wait lang muna. Ayun, so ito, kinuha ko yung handheld. Naiwan ko yung isang handheld kasi. So, yung dala kong handheld nung selectable frequency natin ay hindi ko nadala. Ang nadala ko lang is yung pang fixed frequency. So, okay, ito.
Alright, so ito yung mic natin, no? Pasensya na, ito talagang nilagay ko to para hindi makita yung brand kasi may brand to dito eh. So ito yung itsura, meron tong mga kapareha sa market, pero I don't think na parehas kami, no? Kasi yung pinaka-supplier ko nito is kilalang kilala ko at hindi siya masyadong nagbebenta sa market, no? Sa Raon, no? Hindi mo siya basta-basta mabibili sa Raon. So direkta ako sa kanya. So ayan, so ang gamit kong mic, ang nakuha kong mic is channel 2, no? May color akong nilagay dito, hindi ako naglalagay dito para malinis. So dito lang ako sa ilalim naglagay. So mapapansin niyo ang frequency niya ay 658. Okay? So i-on ko tong mic. Ilagay ako ng simpleng battery dito. Long press lang natin. Sana makita. Hindi kita yata. Ayun. 658.250. Parehas? 0.250. Okay? Makikita natin na working siya, na connected siya sa receiver natin. Pag pinatay ko to, magbabago yung kulay. Ayan. So, pag in-open natin ulit, long press ko lang. Ayun. So, makikita nyo, no, ang kagandahan sa ganitong wireless mic, meron tayong makikita dito na RF. Ano yung RF? Ito yung radio frequency. Ito yung frequency sa ere. Ito yung tinutukoy natin, no? Ito yung pinag-uusapan natin kanina. Ano naman to? May isang bar dito. Ito ay, kasi may plastic pa eh. Matagal lang sa akin ito, hindi ko kasi inalis yung plastic. Ito ay AF, no? Audio frequency. Ito na yung meter pag nagsasalita tayo sa mic. For example, hey, hey, ayan. Check 1, 2, check, hey, mic check, ayan. So makikita natin at ang kagandahan dito is may battery indicator. Makikita nyo kung full battery pa yung gamit nyo or palobat na or kalahati na lang, no? So, ganun din dito sa pinaka-receiver. Ay, hindi ata kita. Ayun, no? Pasensya nyo na. So, makikita nyo may bar yan. Ay, may bar sa taas, no? So, full bat pa siya. Ay, yan ba, nakakabulag. Anyways, ayun, no? So, yan. So, for example, so balik tayo. Paano kung yung 658 nagkaroon ng ka-jam or merong kaparehas halos? For example, merong 658.24. Possible magkaroon sila ng pagdidikit, no? Pagja-jam, no? So, ang kagandahan dito is pwede akong mag-scan sa kanya. Ito, no? Ayan, may scan button dito. Scan ko yan. Ayan, so maghahanap siya. Maghahanap siya ng available signal dito sa paligid. Ayan. So, hindi na ako nagkabit ng antena. By the way, 4 ang antena nito. Hindi ko na kinabit. Ayun. So, nakita niyo yung frequency na lumabas. So, dito, sa part na to, is hinahanap na niya yung transmitter. So, kailangan na natin siyang isync para magparehas sila. No? Kasi kung hindi natin siya isysync, antayin natin. Antayin natin na matapos to, yung paghahanap niya. Hindi niya makikita to, itatago ko. Hindi na sila magtutugma. Itong handheld ay 658, ngayon 651 na. Ayan, no? So, naka-on yung mic ko. Ayan, naka-on, no? Pero bakit hindi nagbago yung ilaw? So, check natin maigi ulit. Ayan, no? 658.250. Hindi ko siya sinink. 651. So, kahit anong salita ko dito, ayan, naka-on siya, naka-on. Hey, 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 wala. Wala rin sa meter. So, hindi nagtugma. So, kailangan ko siyang isync. Okay? Para maging 651 din yung handheld. So, dito may button siya na sync. Ayan. So, tatapat lang natin yung LCD niya dito sa infrared. So, ganyan lang natin. Na makita. Ayan. Yun, no? So, nagbago. So, 651 na sila pareho. Ayan, no? 651. 651. Okay? Check, check. Ayan, no? Sound check. So, nagre-respond na. So, gumagana na. Check, check. O, ayan, no? So, napansin nyo yung battery nabawasan. Okay? So, reserbang battery lang kasi to, no? Hindi ito yung rechargeable ko. Pakita ko sa inyo. Ito lang yung minsan mga pan-check-check ko. Ito lang siya, oh. Nasa diba? Oh, mga tinatago-tago lang namin na battery. Pang-check-check lang minsan. So, ito lang yung ginamit ko. So, ayan. So, buti na lang,
nabawasan ng charge, at least nakikita nyo sa indicator, no, na i-sample ko. Baka mamaya, yung iba, sabihin, lagi na lang full charge yung mga screen. Ay, hindi po. In fairness, no, ito po, hindi ko siya pinopromote. Sabi ko, iniiwasan ko nga yung brand, Pero, hindi pa ako sinabit nitong wireless mic na to. Ang tagal na sa akin nito. Hindi pa ako sinabit nito, hindi pa ako pinalyan nito. So, accurate na accurate siya yan sa bar ng o sa reading ng battery. Okay na okay yan. Sa tunog, okay na okay siya. Sa pinaka-forma, tignan mo, ang ganda ng mic, oh. Oh, ganda. Bakal, hindi plastic. Tama yung timbang, no? Professional na professional ang dating. Parang yung mga nakikita mo sa ASAP. Ayan. So, check, check, check. Ay, nagre-respond, oh. Check, check, check. Yon. At ayun na nga. Alright, umpo muna ako, no? So, ayun, no? Na-share ko kung paano gamitin yung selectable frequency ko, no? So, yun yung sample ko kanina. So, for example, nag-setup kayo, yung last frequency yung gamit nyo, okay naman. Okay naman. Na-check nyo na yung feedback, tamang gain, tumutunog na, chinek nyo na yung paligid, okay, walang putol. Pero i-rescan or mag-check or maghanap ulit ng signal pag marami ng tao. Okay? Kasi magkaiba yon, no? Magkaiba yon. Maaari yung unang pag sound check mo, yung unang signal na yon, ma-jam ng mga dumating na tao or magkaroon ng conflict, no? Sa ibang signal, yari ka. Paano ka na lang mag-i-scan? So, kailangan magkaroon ka ng interval, magkaroon ka ng idle time na hindi ginagamit yung mic para makaresponde ka ng scan. So, yung pag-scan siguro mga 1 to 2 minutes din or 3 minutes siguro. No? So, ugaliin kapag may ganyang klase ng mic, i-scan bago mag-start ng show or yung pinaka-event. Alright? So, pwede naman magsabi sa mga host, sa mga MC na sandali lang, i-scan mo lang or depende. Palusutan mo na lang. Minsan, di naman nila alam. So, wala naman silang pake doon. So, ang importante, safe na yung signal mo. Safe na safe yung mic mo. So, hindi ka sasabit. Ayun. Alright, so yun lamang, no? Maraming salamat. Masyadong mahaba yung video natin. Masyadong mahabang kwentuhan yung pag-share. Pero sana may nakuha, no? Sana makatulong dun sa mga bibili ng mic. Di ko sinasabing bumili ng mamahalin. Basta, tandaan nyo lang yung mga sinabi ko kanina, pwedeng lumusot yun, no? Kung hanggang saan lang yung kaya ng budget, pagtyagaan muna natin. Pero kung kayang bumili ng interchangeable or ng nagse-select or selected frequency, or na nagse-select ng frequency, sana yun na yung makuha nyo. Okay? Para mas kampante. Mas kampante ka. Hindi sa nagyayabang dahil mahal, no? Mas kampante ka. Kahit sa ibang bansa, ganyan din naman. Kahit sa dito, yung mga professional, ganun din ang ginagawa. Basta bago mag-start, nag-i-scan. So, kung may ganung feature yung magiging mic mo, good yun. Regardless sa brand, no? Hindi tayo magbabanggit ng brand. Alright. Pero kung ang kaya fixed frequency, kapit-kapit lang. Kapit-kapit lang. Di natin sinisiraan ng fixed frequency sa ngayon. Pero kasi, yun nga, sinabi ko yung mga pwedeng mangyari. Okay? Sana hindi nyo ma-encounter if ever man. Or may nabibili rin naman na selectable frequency pero hindi automatic. Hindi nag-auto-scan. Manual mong pipindutin. So, okay na rin, no? Mas matagal nga lang ng proseso kasi tsatsagain mo yun, nahanap ka ng frequency, isa-isahin mo, tapos isi-sync mo, tapos i-check mo ulit, sound check ka ulit, no? Naka-encounter na ako ng gano'n, nakagamit na ako ng gano'n, so tandaan kung saan naputol, halimbawa umiikot kayo sa venue, kung saan naputol, tandaan niyo yung pwesto na yon, tapos lipat kayo ng frequency, tapos i-sync nyo ulit yung transmitter. Ben, bubulol na ako. And then, balik kayo dun sa area kung saan nagkaroon ng jam or ng squelch or kung saan siya nagkakat o nagpuputol-putol. Ayan. Yun lamang. Pasensya na sa medyo sobrang haba na ng video natin na to, no? Parang tinalo pa yung mga video natin ng event, no? Medyo napadaldal tayo. So, once again, sana makatulong. Once again, this is Intermix Fidelity. May nagpapa-shoutout pala.
Naku, nakalimutan ko pa. Ay, paano ba? Popost ko na lang. Popost ko na lang. No? And then, once again, kay Sir Jojo, Joseph, Tarnate. Ayan. So, madalas nating nakakausap kasi yan, no? Mga nagtatanong-tanong siya and nabibigyan naman natin ng input para sa pagbili niya ng gamit. Okay? So, kahit sino pwede naman mag-PM, mag-message sa akin. Hindi ko lang agad-agad masasagot kasi minsan nakamotor ako, minsan may ginagawa ako. Pero once na nakita ko yung message, sasagutin ko agad, no, para matulungan ko kayo. Ayun, so once again, maraming salamat sa mga subscriber natin sa pagsama sa video na to. Sa susunod ulit. Bye!